Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga first time po na nandito, we welcome you. And for all the people who are watching online, magandang umaga po kung ngayon po kayo nanonood. Sa mga hindi po nakakakilala po sa akin, ako po si Brother Paul Eguia, and I am member of the Preaching Committee, and I am an Associate Pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. So katatapos lang po ng ating series, kaya ngayon po ay meron po tayong tinatawag nating series break. Sa mga people po na first time po naka-attend ngayon, ngayon lang, meron po tayong Facebook page, it's Word International Ministries Alabang, at doon po pwede nating mapanood yung ating past series, and meron din po tayong YouTube page. It's Word International Ministries Alabang para mapanood po natin kung ano po yung mga napag-usapan natin previously sa mga nakaraan nating series. And pagka hindi po natin napanood to live, pwede po nating mapanood doon. So, ngayon, ano po ba ang meron po ba tayong mga bagong news for this week? Ano po ba nangyari? Sino po ba dito ang mga millennials? Sige, pakitaas kamay, mga millennials. Pag sinabi pong millennials, ang edad nyo po ay it's either you're 28 years old up to 43. Ayan. Meron ba mga millennials dito? Oo, medyo malungkot ang mga millennials, Bakit? Dahil namatay na yung author ng Dragon Ball, Si Akira Toriyama. Parang sabay-sabay lang tayo nagugulat. Maganda yan. Mukhang ngayon nyo lang din nalaman kasi hindi kayo nag-Facebook. Puro Bible study ang ginagawa nyo. Praise the Lord. So, short na kwento nung mga bata po kami. Sayang, wala dito si Papa, Nung mga bata po kami, bawal po kami manood ng Dragon Ball. Kasi po, yan pong buhok ni Goku, ay hindi po yung buhok, sungay po yan. Yun po ang turo sa amin noon, na yung mga ganyan ay sungay po yan at sa devil po yan. Pero nung isang beses, pinapagalitan ako ni Papa habang pinapanood namin yung Dragon Ball. Yung episode na yon, sa mga hindi po kasi nakapanood ng Dragon Ball, meron po yung season na ang bida dyan, yung daddy pati yung anak niya na bata na si Gohan. Habang pinapagalitan kami, minsan naiinis ako kasi kunyari nahuli niya kaming nanonood ng Dragon Ball. Papagalitan kami pero ako lang yung nakatingin, Yung mga kapatid ko nanonood. Parang nababad trip ako, makinig din kayo, di ba? Naaabala yung panonood natin tapos makinig ka. Ako lang yung sila nanonood doon ng Dragon Ball. Tapos meron doon eksena na pinagtatanggol ng tatay yung anak. So habang pinapagsabihan ako ni Papa, nakita niya yung eksena na yun. Tapos parang napapanood na din siya. Tapos din siya. Hanggang sa dumating po, fast forward po, tinatanong na niya ako ano nangyari na kay Gohan. So napunta na po sa ganun yung storya. Kung nandito po siya, ang ganda kasi matatawa siya na maaalala niya yung time na yun. And fast forward po, nung nag-high school po ako, syempre, di ba, hindi ko po alam, sa high school ba meron pang mga book reports? Meron pa. Akala ko matanda na ako masyado. Kasi uso dati yung book reports. Mahilig po ako magbasa ng libro. Yan po yung pastime ko. Ito corny na kong corny. Ang tambayan ko po ay library. Ginagawa ko dyan is pagka free time, nagbabasa ako ng mga libro. Tapos, dahil ang dami ko na pong nabasang libro, ginagawa ko po normally, sa mga ka-age ko, ka-age group ko, yung mga 25 years old, meron ba dyan? Di ba, pagka binibigyan po tayo ng book report, normally 3 months yan. Di ba? 3 months yan ibibigay. Ako po, hindi po ako nagbabasa ng 3 months. Pero pag bukas na po yung submission, mamimili ako sa mga binasa ko kung ano yung gagawin kong book report. Kasi nga, mahilig ako magbasa. And meron akong kaklase, na hindi siya mahilig magbasa. Tapos napansin ko, siya lang yung hindi nagbabasa sa amin pagka free time. Sabi ko, bro, malapit na mag-submission ng book report, okay lang yan. Tapos nung kinaumagahan na, submission na ng book report, ako worried ako sa kanya kung ano yung sasubmit niya. Pagpunta ko sa classroom namin, sa table, submission na, nakita ko, siya yung unang-unang nag-submit. Nagulat ako, tas ang title ng book na binasa niya ay The Feast of the Northern Star. Ha?
Tapos pagkakita ko ng author niya, nakalagay Akira Toriyama. Yung author ng Dragon Ball, sabi ko, kalokohan to. No? So nakita ko yung book report niya, gawa-gawa niya lang. No? Eventually, nakapasa siya. Pero yan po yung mga iba sa mga malulupit na mga kwento nung kabataan natin. No? Alam ko marami din po tayong mga magagandang kwento no? Nung college. Ganyan din, no? Nagkaroon po kami ng talumpati. Alam niyo po ba yun? Meron kaming subject kasi na Filipino sa college. Tapos meron tinatawag na talumpati, yung magme-memorize ka, kailangan yung Tagalog na malalim. No? So, kasi mga Filipino, di ba, kahit po tayo ay marunong, syempre nakakaintindi tayo ng Tagalog, tayo po ay hindi tayo nakikipag-usap ng purely Tagalog. Tama po ba? Ang tawag po sa Taglish natin ay conversational Filipino at doon po tayo comfortable sa Taglish. Kaya ang hirap din pag pure Tagalog. No? Nagkaroon po kami ng talumpati, nag-memorize kami. Ako nahirapan talaga ako mag-memorize dahil yung mga words, minsan hindi ko na naiintindihan. Tapos, nung time na yon, no, alam niyo po yung yung kanta ni Bamboo, yung Noipi. No? Nung time po ng talumpati namin, yun yung first release ng kanta ni Bamboo ng Noipi. Yung kaklase namin, no, nagaling sa hangout, medyo bangag pa siya kasi parang matindi yung hangover niya. Nagtalumpati siya, ni-recite niya yung Noipi. Ang huli, hoy, Pinoy ako, Pinoy ako. Tapos palakpakan lahat ng mga kaklase namin, tayuan, kasi alam namin kanta yon. At sabi ng professor, ang galing, ito ang tularan nyo, binigyan ng uno. Diba? So sabi ko, ang dami talagang nung nakita ko tong Dragon Ball, ang daming mga bumalik na mga memories, na mga masasayang kwento nung kabataan natin. Pero, marami din tayong mga bizarre na mga kwento. No? Yung mga, pag sinabi ba, ano bang Tagalog ng bizarre? Kakaiba. No? Kakaiba. And you know what? Kung tayo po ay maghahanap ng mga kakaibang kwento, isa po sa mga dapat nating puntahan, sa mga hindi pa po nakakatapos ng Bible, basahin. No? Isa po sa mga magagandang basahin po natin sa Bible ay ang Book of Judges. No? Diyan po, ang dami pong mga kwento na parang mapapawaw ka. At isa po yun sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po tayo pumunta sa ating kwento, gusto ko lang pong magbigay ng context kung ano ba ang Book of Judges. So kung magkakaroon po ng main theme, ang Book of Judges, it is all about compromise brings failure. If we compromise, it will lead to failure. At makikita po natin na ang outline po ng Book of Judges ay divided into 3 parts. No? The causes of failure, the course of their failure, and curses from failure. At makikita natin ang buhay ng mga Israelites noong time sa Book of Judges, ay makikita natin na umiikot lang yan sa cycle. Nagkakaroon sila ng suffering, tapos manghihingi sila ng tulong sa Lord. Lord, patawarin mo kami. Sorry na. At ililigtas sila ng Diyos, tapos magkakaroon ng silence, tapos magkakaroon na naman ng suffering. Di ba? Parang buhay lang din ng Kristiyano. Di ba? Una, parang ang saya-saya, tapos biglang dami nating gagawin dahil masaya tayo. Yung mga lumalagpas, no? Mga lumalagpas. Tapos ang mangyayari, dahil lumagpas, ay, mali nga pala yun. Magkakaroon ng problema tayo. Tapos ano mangyayari? Lord, sorry na. Di ba? Iligtas mo na ako. At ililigtas tayo ni Lord. Tapos, di ba? Pagkatapos, ililibing na natin yung kasamaan natin. But on the 3rd day, it rose again. No? Nabubuhay ulit yung kasamaan. No? Tapos bumabalik na naman tayo. It is a vicious cycle. At ganun po ang buhay ng mga Israelites nung panahon po ng Judges. So Judges is a history book. Parang kumbaga history siya ng Israel, and at the same time, ang genre po niya is narrative. Pag sinabi pong narrative, pakwento. Unlike po sa mga madalas nating naririnig na mga preaching dito sa church, it's letter, di ba, yung epistles. Pero ito pong Judges, ang genre po nito is more of parang pakwento about sa kung ano nangyari sa history of Israel. At kung makikita nyo po, dito po sa part na to, makikita natin chapters 3, chapters 6 to 9, chapters 10 to 12, 13 to 16, 17 to 18. Yan po yung iba't ibang Judges. At makikita natin yung downward spiral, no, ng mga from the good judge, pretty good, okay, bad, worse, at palala po ng palala. No? And makikita po natin
Very disturbing. Ayan, sinasabi dyan. Very disturbing. Ang Book of Judges. Kung tayo po, imbis na magbasa po tayo ng mga comics, no? O kaya ng mga, pocket books, no? Maganda po mabasa natin tong Book of Judges kasi napaka-disturbing, no? That pala, baligtarin ko, no? Para reverse psychology. Huwag niyong basahin kasi very disturbing, no? Ang ending po niyan, ayoko nang sabihin, pero ang ending ng Judges ay parang, talaga ba? Nasa Bible to. At makikita niyo po, ang huling-huling line doon sa Book of Judges, sinasabi, in those days, Israel had no king, and everyone did what was right in their own eyes. Nakakatakot yun, no? Pagka yung tama sa akin at tama sa isang tao, magkaiba. At kanya-kanyang banat para sa akin, ito ang tama eh. Walang standards. Ganun po ang mangyayari pag walang Diyos. Kanya-kanyang banat. Di ba? O basta wag mo siya i-offend. Basta sa akin, tama to. Wag mo i-impose yung belief mo. May kanya-kanya tayong tama. Patay tayo dun, no? So, ganun po ang nangyari sa Judges. And isa po ito yung babasahin po natin ngayon ay isa sa mga pinaka-masaklap na kwento. Yan. Magkikwentuhan tayo ngayon, no? Pero hindi po to bedtime story, kaya wag po kayo matutulog. Okay? So, bago po tayo mag-start, let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Thank you, Lord God, for the people who are here. And Lord God, may just open our hearts. Prepare mo po ang puso ng bawat isa at ang isip namin, Lord God, so that we will be prepared to receive your word. And Father, may just use me as your mouthpiece. Give me the presence of mind, Lord God, and be with us today. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ang babasahin po natin ay manggagaling sa Judges 11. I will be reading po from the ESV version. So yan, magkikwentuhan tayo, no? Yan, ang bida po sa ating kwento ay si Jephthah. Sino dito ang nakakilala kay Jephthah? Yun, di ba? Di masyado siyang sikat, no? Pero Bible character po yan. Si Jephthah ay isa pong judge. Pag sinabi, noong time po kasi ng Judges, wala pong hari noon. Pero meron pong inaatasan ng Diyos na maging ruler over them. At ang tawag po doon ay judge. Bakit po judge? Kasi noong time ni Moses, no, sa mga hindi po Bible person, no, nag-start po ang nation of Israel nung nailigtas sila sa Egypt through Moses. At nung isa sa mga job descriptions na ginagawa ni Moses noong time na yun is to be a judge over them. Meron silang mga disputes doon. And syempre, kailangan merong leader na mag-aayos ng mga issues ng mga tao. So, doon po nagsimula yun, no, yung Judges. So, every time nagkakaroon ng problema ang Israel dahil nagiging masama sila, nagiging unfaithful sila kay God, nagkakaroon sila ng problema sa mga kalaban nilang bansa na gusto silang pahirapan at sakupin at may ginagamit ang Diyos na tinatawag nating judge. Yan. Yan. So, hindi ko alam kung doon nanggaling yung Judge Dredd, no, na inspiration, no? Pero yan po yung mga story about the judges. And isa po sa mga babasahin natin ngayon ay story ni Jephthah. So yan, mababasa po natin, no? Magsa-start po tayo sa verse 30. Kasi yung gusto ko pong gawin is ibigay kagad sa inyo yung climax. Tapos magugulat kayo. Tapos bibitinin natin. Okay, verse 30. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Then whatever comes out from the doors of my house, ayan, sabi niya, may kalaban sila, Ammonites. Sabi ni Jephthah, Lord, ito promise ko sa iyo, pag binigay mo sa mga kamay ko, itong mga kalaban naming mga Ammonites, sabi niya sa verse 31, then whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's. Tapos ano sinabi niya? Basahin natin after. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! I-offer niya as a burnt offering. Ano kaya nangyari kasunod, no? So,
Then Jephthah came to his home at Mizpah. Ito after ilang verses to, verse 34. He came home sa Mizpah, and behold, his daughter came out to meet him with tambourines and with dances. Ano yan? She was his only child. Besides her, he had neither son nor daughter. Wala siya ibang anak. Meron lang siya isang daughter. Ano kayang ginawa niya? Hulaan nyo. Sabi niya, Lord, naalala mo yung sinabi ko. And as soon as he saw her, he tore his clothes and said, Alas, my daughter. Ang ganda ng pangalan ng daughter niya, Alas, no? Hindi, joke lang. You have, o baka sabihin nyo, wrong, false teacher ako. You have brought me very low, and you have become the cause of great trouble to me, for I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow. Wala eh. Ba't ikaw yung lumabas? Diba? Wala na. Kailangan kong gawin yung vow na yun. So, a few days earlier, no? Hindi, actually, years, no? Magpupunta lang tayo sa concept, ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Bakit ganun? Ano ba? Alam niyo po, nung una ko po yan, first time ko po yan na basa. Sabi ko, ano ba? Ano tong ano na to? No? So, binasa ko yung mga kasunod, no? So, mamaya, discuss natin. So, sabi ko, grabe naman tong story na to. Talaga ba lang nasa Bible siya, no? So, babalikan natin, ano ba yung nangyari before? So, sige, basahin po natin sabay-sabay yung verse 1. 1, 2, 3, go! Yan, okay. Parang nasa bundok tayo, may echo, no? Ayan. Sabi, now Jephthah the Gileadite was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Sabi dyan, Gilead was the father of Jephthah. And Gilead's wife also bore him sons. Okay, ganito po yan, no? Si Gilead ay may mga asawa. No? Meron siyang legal wife at meron siyang, anong tawag doon? Extra extra wife. Okay, yun, meron siyang iba na asawa. So si Jephthah ay yung anak niya doon sa asawa niyang prostitute. Pero meron talaga siyang, ayan, sinabi dyan, and Gilead's wife, so we assume, no, ito yung legal wife, also bore him sons. And his wife's sons grew up, no, nung tumanda na yung mga anak niya, pinaalis si Jephthah. Sabi, hindi ka pwedeng magkaroon ng mana sa amin dahil hindi ka legit. Di ba? Hindi ka legit na, na tagapagmana. So you shall not have any inheritance in our father's house. Kasi iba ang nanay mo. So ano nangyari, no? Umalis si Jephthah. Then Jephthah fled from his brothers and lived in the land of Tob. Ito ang nakakatuwa, no? Sa nakasunod. And worthless fellows collected around Jephthah and went out with him. Nung binabasa ko to, sabi ko, paano kaya nangyayari to? Naglalakad si Jephthah. Sabi ko, are you a worthless fellow? Yes, I am. Come with me. Di ba? Parang, bro. Yes, bro. I'm a worthless fellow. You with me. Di ba? So parang lahat ng mga worthless fellows ay sumama sa kanya, sa Tob. Ang Tob po ay, kung titingnan natin, para siyang, kunyari, ito po ay Alabang. Parang ang Tob is Las Piñas. Yung katabi lang. Katabing bayan lang. So dun tumira, no, lahat ng mga si Jephthah at kasama niya yung mga rebelde. So yun, parang mga worthless people na parang, di ko alam, parang frat sila, no? At alam niyo kung anong tawag dun sa babaeng kasama ni Jephthah? Sabi ng mga tao sa kanya, you're dating the gangster. Sabi. So, ayun,
para silang gangster doon, no? Para silang mafia doon. So hindi ko alam, nai-imagine ko, no? Parang yung palabas, di ba pagka mga cartoons nanonood tayo, yung may magandang lugar, tapos biglang pagpupunta ka na sa lugar ng mga masasama, biglang nagiging wala ng araw, bigla, madilim, puro shadow, parang ganun yung sa tingin kong nangyayari dyan, ano? Tapos, sabi, after a time, hindi ko alam kung gaano katagal yan, no? Pero after a time, the Ammonites made war against Israel. Again, tandaan natin sa verse 1, ang sinasabi na description ni Jephthah, ano daw? Sige nga, kung hindi kayo natutulog. He is a mighty warrior. Ay, ang galing, hindi natutulog. Okay, ayan. So, after a time, the Ammonites made war against Israel. So, ito po, no? Kung yung alabang po ay Israel, yung Tob ay Las Piñas, yung lugar po ng Ammonites ay parang Sukat. So, katabing bayan, pero si Las Piñas pati si Sukat, magkalapit. Pero, parang, paano ba? Si Alabang, kadikit niya si Sukat, kadikit niya din si Las Piñas, di ba? So, parang ganon yung itsura nung mapa. So, after, yan yung mga Ammonites, they are waging war against the Israelites. And when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob. Diba? Siguro nung andyan na yung mga Ammonites, pagkakita nila, shucks, maaangas to, hindi natin to kaya. Tawagin natin yung gangster. Diba? Tawagin natin yung gangster. So punta sila lahat doon, yung mga elders ng Gilead, nagpunta sa teritoryo ni Jephthah. Ano kaya nangyari? Ayan, ano kaya nangyari? So, and they said to Jephthah, "Come and be our leader that we may fight against the Ammonites." Nagpunta sila doon. So kung kayo si Jephthah, anong gagawin ninyo? Sige, ito na, real talk. Nasa church po tayo, huwag po tayo magsinungaling. Anong gagawin natin? Ha? Diba? Well. Okay. Look who's here. Di ba? Look who's here. Ano kayo ngayon? Di ba? Sabi ni Jephthah, "Did you not hate me and drive me out of my father's house? Why have you come to me now when you are in distress?" O ngayon, nahihirapan kayo. Andito kayo. No? Nakakatawa yung sagot, no, ng mga elders. Ito yung sagot ng mga elders. Yan. And the elders of Gilead said to Jephthah, "That is why we have turned to you now." Sa Tagalog, yun na nga. Diba? Yun na nga. Oo. Diba? O ano kayo ngayon? Yun na nga. Yun na nga. Oo na nga. Sorry na. Diba? "That you may go with us and fight against the Ammonites." Labanan mo na. Di ba? Magaling Magaling kayo. Tingnan mo yung kasama mo yun, oh. Sabi, worthless. Macho kaya nun. Yun, oh. Di ba? Gagano sila. Parang di natitinag, no? Si Jephthah. Ano kayo ngayon? Merong love gift, no? Siguro kung ano-ano na sinasabi nila, hindi maano. Pero, sinabi dyan, biglang, hindi nakikinig si Jephthah, no? Sige na, sumama ka na sa amin, magaling kayong warrior. We love you. Pero sabi, pag natalo mo, magiging leader ka namin. Napaganon siya. Tapos biglang nag-moonwalk siya pabalik, no? Tapos sabi niya, ano? Sabi niyo? Diba? "If you bring me home again to fight against the Ammonites and the Lord gives them over to me, I will be your head." Yan. Mukhang maganda sa tenga yun, Doon siya naantig. Okay, leader ko na tong mga lokong to. Leader na ako nila, no? And the elders of Gilead said to Jephthah, "The Lord will be witness between us if we do not do as you say." Basahin po natin yung sunod na verse. 1, 2, 3, go! Ayan. Sige, basahin ulit natin yung may energy. Yan, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Yan.
Ayan. So ano nangyari? Ano sinabi? Ano yung kasunduan nila? Magiging leader pag natalo. Di ba? Pero makikita natin dito, so Jephthah went with the elders of Gilead and the people made him head. Siguro nag-uusap sila. Di ba sabi mo pag natalo, ka na maingay. Ka magtampo. Di ba? So, and Jephthah spoke all his words before the Lord at Mizpah. Then Jephthah sent messengers to the king. So sige, naging leader na. Sige, mag-ano tayo. Hindi ko alam kung ano yung naging game plan nila. No? Pero eventually, what happened next is, ang ginawa muna ni Jephthah, hindi kagad siya sumugod. Ang ginawa niya is, nag-send siya ng messenger. Sabi niya, sige, hindi ko alam, no? Pero baka ang ginawa nila, makipag-negotiate muna tayo. Wag muna tayo lumaban. Because Jephthah sent messengers to the king of the Ammonites and said, sabi, what do you have against me that you have come to me to fight against my land? Bakit ka nandito? Bakit mo sinasakop tong lugar namin? Anong meron? No? So nagpadala siya ng messenger. Dati wala pa naman po kasing text. Wala pang email. So kailangan mag-send ka ng messenger. Pinapunta niya. At sabi, and the king of the Ammonites answered the messengers of Jephthah. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Israel are coming. Ayan. May hinanakit. No? Sabi niya, because Israel on coming up from Egypt, ito nung time po na to, ang tagal na po niyan. No? So, parang sinasabi ng King of Ammonite, baka hindi mo nalalaman ang history. No? Ang history kasi, amin talaga yung lugar na kung saan kayo nandyan. Diba? Kinuha nyo yan, nung time pagkalagpas nyo na Egypt, biglang kung sino-sino kayo, galing kayong Egypt, wala kayong tirahan, bigla kayo nagpunta, at kinuha nyo yan. Amin yan. Now, restore the land peaceably. So, bumalik yung messenger, sinabi yun kay Jephthah. Okay. Siguro sabi ni Jephthah, akala mo hindi ko alam ang history ng Israel. Pues, sabihin mo, di ba, sa King of Ammonites, thus says Jephthah, Israel did not take away the land of Moab or the land of the Ammonites. Hindi yan totoo. San mo yan nabasa? It's fake news. Sabi niya, no? So, hindi po yan totoo. Hindi yan totoo na inagaw namin yan. At kung makikita po natin, no, ang mga diniscuss ni Jephthah sa mga susunod na verses is that Israel was not the aggressor. Ang nangyayari po niyan, galing silang Egypt, merong pinapupuntahan sa kanila. Ano yun? Di ba may after nila, di ba, tinanggal sa mga Bible people po na nandito, no? Pinaalis, di ba, ni God. Ginamit niya si Moses para ma-rescue yung nation of Israel sa Egypt. At saan sila titira? Sa Canaan, sa Promised Land. Di ba? So, nung time po na yan, habang naglalakbay sila, yung dadaanan nila is, mayroon silang mga dadaan ng iba't ibang bansa. At ang sinasabi doon, kung makikita po nyo sa mga next passages, sinasabi doon, hindi sila pinapadaan. So, nangyari, okay, sige, ikot na lang tayo. Di ba? Parang ano yan meron naman ganyan, di ba? Ang papunta, di ba, sa Quezon, dalawang way. Pwedeng pa Laguna ka, pwede kang pa Antipolo. So, umaano sila, hindi sila pinapadaan, sa kabila sila dumadaan. So, anong nangyari, ganun, no? Sila yung hindi kayo pwedeng dumaan dito, umaalis sila. Tapos, anong nangyari, yung isang bansa na dadaanan dapat nila, nakikisuyo sila, pwede ba kami dumaan? Hindi sila pinayagan dahil hindi tinatras yung nation of Israel. At ang ginawa ng king na yon ay pinuksa sila. No? At dahil kasama ng Israel si God, ano nangyari? Natalo yung nation na yon. At ito po yung nangyari. Dahil yung king na yon, no? Ang nangyari is hawak-hawak niya yung iba't ibang teritoryo. At natalo sila ng Israel. Ang nangyari ngayon, yung king ng Moab, yung king ng Amorites na tinalo ng Israel,
Ibig sabihin, spoils of war yun. Amin na yun. No? So the Lord, the God of Israel himself was the one who disposed these people from before Israel. At mababasa po natin yan sa verses 21, 23, and 24. So, kung magkakaroon po tayo ng history lesson, lahat po ng mga diniscuss ni Jephthah sa verses 17 to 18 ay makikita nyo po sa Numbers chapters 20 to 21. So, nung inaaral ko po yan, talagang pinasadahan ko din yung lahat. Sabi ko, ang galing, no? Jephthah knew the book of Numbers. Kasi po nung time na yan, pag sinabi pong scriptures, ang scripture ay yung first 5 books. Nung time na yan, dahil wala pa pong, hindi naman niya alam na mapapunta siya sa Bible, no? Pero nung time po na yan, ang Bible pa lang nila ay yung mga kinumpile at sinulat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So yan po yung time na yun. So alam niya yung history. Noon sa Numbers 20 to 21, so sabi niya, yun yung mga nangyari. So mali ka. No? So punta tayo sa next. Sinabi niyan, Israel then sent messengers to Sihon, king of the Amorites. Yan yun. Yan. Please let us pass through your land to our country. But Sihon did not trust Israel to pass through. Kaya they fought with Israel. And the Lord God of Israel gave Sihon and all his people into the hand of Israel, and they defeated them. So Israel took possession of all the land of the Amorites who inhabited the country. So then, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go! The God of Israel, go! Ayan. Diba? So binigay ng Diyos sa amin hindi namin kukunin? Diba? Pag may binigay, hindi namin kukunin. Tapos sinabi dyan, will you not possess what Chemosh, your God, gives you to possess? O kunyari, kayo, kilala niya rin yung God. Kasi nga, half-breed siya. Diba? So alam niya history ng Israel dahil daddy niya, si Gilead. Pero yung mama niya ay pagano. No? O diba yung Diyos-Diyosan niyo, si Chemosh, diba? So alam niya rin. No? Pagka may binigay ba sa inyo, hindi nyo kukunin. So ang binigay na arguments ni Jephthah, ang ganda ng arguments niya. Number 1, hindi kami nanguna. Pangalawa, nag-defend lang kami. Diba? Pangatlo, that's the logical thing to do. Kung sa inyo mangyari yun, hindi nyo ba kukunin? Dahil pinuksan ng Diyos nyo yung neighboring countries, tapos free yung land? Hindi nyo ba kukunin? Tapos, ito yung last argument niya. While Israel in Heshbon and its villages, and in Aroer and its villages, and all the cities that are on the banks of the Arnon, 300 years. Why did you not deliver them within that time? Tagal na. At kung titingnan po nga natin yung timeline, lagpas pa nga So parang sobrang tagal na. Ba't ngayon ka lang? So, yun yung arguments niya. No? Hindi kami nanguna. Kami sinugod, nag-defend lang kami at binigay ng Diyos, di kinuha namin. Diba? Sobrang tagal na niyan. Ba't ngayon lang kayo? Meron na kayong tirahan. Ba't ngayon nyo pa lang kami pupuksain? Diba? Tagal na niyan dapat nung hindi pa ako yung leader. Tsaka yung ginawa. No? Yan yung mga arguments niya. Tapos ito yung ending point niya. No? Ulit niyan I therefore have not sinned against you. Wala kaming ginawa. Okay? The Lord, the judge, decide this day between the people of Israel and the people of Ammon. Kanta nung, parang feeling mo, sales presentation no? Point number 1, point number 2, point number 3, tapos biglang ang ending, si Lord na ang bahala. Ay, grabe, banal. Di ba? Parang sinasabi dyan, hindi kami nagkasala. Yan ang history. Gusto mo ng history, binigyan kita ng history. Tapos, ito, sabihin mo, the Lord, sabi niya sa messenger, the Lord, the judge, decide this day between the people of Israel and the people of Ammon. And sabi ng messenger, last na ba yan? Tagal na no? Siguro napagod na din. No? Ito nakakatawa. Ano kaya sinabi nung king ng Ammonites? But the king of Ammonites did not listen. No?
Alam mo yun, meron ba kayong ganyan, no? Sino dito yung may mga mini-mentor, no? Ang ganito, yung ganyan. Oo nga eh. Gagawin pa din. Di ba? Sino yun? Magsabi ng amen. Huwag nyo na lang parinig, baka katabi nyo, no? Okay. So, but the king of Ammonites, after ng lahat ng arguments, sinabi na niya lahat, no? Oh, ang ganda. Okay, sige. Sugurin natin sila. Wala pa rin pake. No? Sinugod pa rin. Okay, sige. Pues kung ganun, edi labanan na. Then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed on to Mizpah of Gilead. And from Mizpah of Gilead, he passed on to the Ammonites. What happened? And Jephthah made... Gumanon siya. Yun na! Ito na po yung passage na binasa natin kanina. Nandiyan pa po ba kayo? Yan, pasabi nga sa katabi mo, gising ka pa ba? Oo, kasi siguro iba nakatulog na. Sabi, ba't kinakwento mo yung history? Di ba yung binitin mo ko dun sa kwento? And Jephthah made a vow to the Lord and said, if you will give the Ammonites into my hand, Lord, pag binigay mo sa akin, then whatever comes out, diba? From the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. So ano nangyari? Ha? Nag-crossover si Jephthah. So Jephthah crossed over to the Ammonites to fight against them, and the Lord gave them to his hand. Thank you, Lord. Woo, thank you, Lord. No, siyempre, gusto niya ring bumalik eh. No, this man was rejected. Diba? Umpisa pa lang, bata pa lang siya, meron siyang childhood trauma. Ginawa sa kanya, pinalaya siya. At yung mga sumama sa kanya, ganun din yung mga spirit, no? So siguro, puro bitterness, puro frustration yung mga napag-uusapan nila. I can understand where he's coming from, no? It may seem that he's coming from a perspective of rejection. That's why he prayed to the Lord this way. No? Parang kailangan meron ako iba-bargain. So, after ibigay ng Lord, siyempre yung feeling na, yes, leader nila ako. Sikat ako nito. For the first time, mafe-feel ko yung proud sila sa akin. Di ba? Pero yun nga, nagbigay siya ng vow to the Lord. Ay, sorry, umulit. Ayan. So, ayan. So the people of, so the Ammonites were subdued before the people of Israel. Then Jephthah came to his home at Mizpah. And behold, no? Sino lumabas? His daughter came out to meet him with tambourines and with dances. Sino po dito yung may mga anak na babae? Dati, nabasa ko to parang wala lang eh. Alam nyo ba na ininda ko to ng 3 araw tong kwentong to dahil may anak na akong babae? Kasi syempre pagka inaaral po natin, minumulay natin, parang medyo na kung meron siya akong gabi na hindi ako masyado nakatulog. Kasi inaano ko kung ano yung nafe-feel niya, anak mo yun eh. Pero ako, 2 po yung anak kong babae, sa mga hindi nakakaalam, no? Pero Jephthah, sabi diyan, isa lang yan. Unika iha. Diba? Then Jephthah came to his home at Mizpah, and behold, his daughter came out to meet him with tambourines and with dances. She was his only child. Besides her, he had neither son nor daughter. Wala na siyang ibang anak. Isa po yan sa pinaka-importanteng weight, no? Nagbibigay ng weight sa scripture na yan is, because nung time po na yan, sa context nila, very important yung meron kang tagapagmana. No? So besides her, he had neither son nor daughter. So ano po nangyari? Ito na yung pinakaantahin nating lahat.
Pasabi sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan. O sumagot kayo, ready na. Ready na. Ayan. And as soon as he saw her, he tore his clothes and said, Alas, my daughter, you have brought me very low, and you have become the cause of my great trouble. For I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow. And she said to him, My father, you have opened your mouth to the Lord. Do to me according to what has gone out of your mouth, now that the Lord has avenged you on your enemies, on the Ammonites. Mas masakit pa eh. Daddy, proud ako sa'yo. Kung yan yung napagkasunduan nyo sa Lord para mabigay ito sa yung honor na to, then do it. Pa naman tong storya na to Diba? So parang, now, and she said to him, My father, ayan, naulit pala, sorry. So he said, Go. Ay, sorry. Ang sabi diyan ng daughter niya, no? Bigyan mo ako ng time na pumunta sa mountains. Kasama yung mga kaibigan ko para ma-celebrate ko yung virginity ko. So sinabi diyan, so he said, Go. Then he sent her away for 2 months. And she departed, she and her companions. Nai-imagine nyo kung nangyayari, no? Sa 2 months na yun, parang, bakit ko ba sinabi yun? Tapos yung daughter naman niya, parang nagpapakasaya na, sinabi niya, sasacrifice na kasi ako ng tatay ko eh. No? Kaya magsaya na tayo, di ba? Kung ano man yung pwede na natin gawin, magpakasaya na tayo. So, she departed, she and her companions, and wept for her virginity on the mountains. And at the end of 2 months, anong nangyari? She returned to her father, who did with her according to his vow that he had made. She had never known a man, and became a custom in Israel, that the daughters of Israel went year by year to lament the daughter of Jephthah the Gileadite 4 days in the year. Ano bang next? Binuhay ba siya ni Lord? Wala, yan na po yung ending. No? So, ang tanong, what is the point of the story? Ba't naman ganyan yung ending niyan? Ba't naman nakalagay sa Bible? Bible ba itong binabasa ko o ano pocket book? Bible naman, di ba? So what is the point of the story? Di ba? Good news, no? Ayan, good news. Sabi po ng mga Bible scholars, the Bible was silent, not saying verbatim, that Jephthah's daughter was sacrificed. Meron po silang 4 reasons na sinasabi na hindi talaga yun talagang burnt offering, yung daughter ni Jephthah. Sabi ng mga some Bible scholars, no, sinabi nila, the Bible was silent, not saying verbatim that Jephthah's daughter was sacrificed. Walang sinabi. Sinabi lang na, after nun, di na natin alam nangyari. Di ba? So, she was dedicated, so sinasabi nila, she was dedicated to the Lord by serving in the tabernacle. Yun ang ibig sabihin ng ino-offer siya kay God. No? At kung makikita po natin sa Exodus 38:8 at sa 1 Samuel 2, makikita po natin merong mga women na nagsiserve sa tabernacle. Ayan. She was dedicated to the Lord by serving in the tabernacle. He made the basin of bronze and its stand of bronze from the mirrors of the ministering woman who ministered in the entrance of the tent of meeting. Sa Exodus 38:8 po yan. Makikita natin yan. Sa 1 Samuel 2, nandun din yan. Story, no? Now, sabi dyan, next, God condemns human sacrifice. Di ba? Ayaw ni God ng human sacrifice. And the Israelites would have condemned him, but he stayed as a judge after this incident and was affirmed in 1 Samuel 12 and Hebrews 11. Kung makikita po natin sa 1 Samuel 12 at sa Hebrews 11, nabanggit ulit si Jephthah. Pero ang sinasabi nila kay Jephthah are good things. So kung gumawa siya ng bagay, yung human sacrifice that abhors the Lord, di ba?
Ibig sabihin, dapat pinigilan siya ni Lord. O kaya pinigilan siya ng mga tao. Kasi hindi yun customary sa kanila. At inaffirm pa siya sa 1 Samuel 12 and Hebrews 11. Tapos, sabi di ba, ang last argument, sabi, let this thing be done for me. Leave me alone 2 months that I may go up and down on the mountains and weep for my virginity, I and my companions. Tapos, saan daw siya umiiyak? She will weep for her virginity. She was mourning for her virginity, not her life. Kasi i-offer siya as a perpetual virgin in service of the tabernacle. Yun, ganda naman pala ng ending. Pero hindi po yun yung pinapaniwalaan ko. No? At marami pong reason kung bakit hindi po yun yung totoong school of thought. Dahil number 1, sabi dyan, and at the end of 2 months, she returned to her father. Ano sabi dyan? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! That he made. Ano pong genre ito? Narrative. Okay, ano po ang rules of interpretation sa mga nag-OIA? Gusto ko marinig yung sagot nyo. Ano po ang rules of interpretation sa narrative? It should be interpreted as literal. Diba? Diyan po kasi nagkakaroon ng problema pagka meron tayong mga tinatawag na allegories. Ang allegories is gumagawa tayo ng kwento out of a supposedly literal story. No, ang symbolism niyan. Hindi po ganoon. Wrong context tayo noon. Dahil ang narrative po, nung sinulat po yan ng mga authors na nagsulat ng narrative, they were explaining literal events. So, nung sinabi dyan, did to her what according to his vow, totoo po yun, sinunog siya. Ano? Next, sinabi dyan sa verse 35, and as soon as he saw her, he tore his clothes and said, alas, my daughter, you have brought me very low and you have become the cause of my great trouble. Of great trouble to me, for I have opened my mouth to the Lord and I cannot take back my vow. Again, sino po dito yung may mga anak na babae? Pakitaas ang kamay. Yung mga tatay na may mga anak na babae. Diba? Kung about perpetual virginity pala tong sacrifice, iiyak ba yung tatay na yun yung kapalit? Hindi, masisihan ka dahil gusto natin forever virgin yung anak natin. Hindi, joke lang. Kasi, napapanood mo to, years from now, joke lang, okay? Ayan. Hindi ka iiyak dahil doon. Di ba? Oh no, magiging perpetually virgin yung anak ko. Hindi. Third argument, no? Kung bakit totoo pong burn siya as sacrifice, that it became a custom in Israel that the daughters of Israel went year by year to lament the daughter of Jephthah, the Gileadite, 4 days in the year. Okay? Iiyak sila dahil virgin. Come on. Di ba? And, ito yung pinakamatinding argument. This is a foreshadowing of Christ's sacrifice. Always remember, di ba, discuss po natin to. Lahat po ng mga nangyayari sa Old Testament, particularly sa mga narratives, sa Leviticus, sa first 5 books, laging meron niyang foreshadowing. Pag meron tayong mga hindi naiintindihan, always remember that it is a symbolism ng isang mangyayari sa New Testament. No? She was his only child, 'di ba sa verse 24. Ano yung sabi sa John 3:16? 'Di ba? The only begotten son. Oh, huwag niyo po isipin na mataba si Jesus, begotten son, Okay. Next, verse 36. And she said to him, my father, you have opened your mouth to the Lord. Do to me according. Could you remember the prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane? Not my will, but your will be done. So it was a direct foreshadowing, no? Parang symbolism ng isang mga event na nangyari ng Old Testament is a symbolism ng mga mangyayari that will take place, no, in the New
Testament. Alam ko iniisip nyo, no? Pinasaya mo na kami, tapos binawi mo. So, ang tanong, why would the Bible record such a narrative? Bakit? Sige po, naalala nyo po ba kung ano yung main theme ng Book of Judges? Compromise brings about failure. Diba? And ano po ang ibig sabihin ng compromise? Compromise is when we mix God's ways, godly things, with our ways. Diba? God's will done man's ways leads to failure. Minsan, nami-mix up po natin yan, di ba? Marami po tayong mga na-experience na ganyan sa church. Di ba? Na parang, tama naman yung motibo ko eh. Kaya ako nag-ministry ng ganitong way kasi ganito eh. Ito naman yung motibo ko eh. Sa Lord naman galing yung vision eh. Tama. Kay Lord galing yung vision. Pero ano pa yung manggagaling kay Lord? Hindi lang yung what, pati yung how. God's will done man's way leads to failure. Kung makikita po natin, yung pangyayari po na yon ay hindi na po talaga yun mapipigilan kasi yun po ay bunga ng sunod-sunod na compromise. So ang first compromise po na nangyari dyan ay yung disobedience. Sabi sa Deuteronomy 7, di ba? Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons or take their daughters for your sons. Sabi dyan, for they will turn your children away. From what? From following me to serve other gods. And the Lord's anger will burn against you and I will quickly destroy you. Parents pa lang ni Jephthah, may compromise na eh. Di ba? Nag-intermarry siya. At kung makikita po natin yung ibang context, yung nanay ni Jephthah ay hindi po Hudyo. No? Iba po yung Diyos nila, iba yung ways nila ng worship. Magkaiba. Kaya nga hindi pwede sila magsanib eh. Kaya ako pagka meron po nagtatanong sa akin, Pastor, anong prinsipyo mo dun sa, magkaiba ng religion? Sabi ko, wala sa religion. Kasi minsan parehas Kristiyano eh. Pero magkaiba pa din eh. Hindi yun yung definition. Kung hahanap ka ng partner mo in life, kailangan ka parehas mo ng conviction. Parehas kayo na si Lord ang Lord ng buhay nyo. Hindi, wala akong doon sa, parehas kang Kristiyano, pero sa liwa. Wala yun doon. Yun po yung problema, pagka nagkakaroon po tayo pumipili tayo ng partner, no? Na, mabait naman. Yan, naririnig natin, di ba? Mabait siya. Oo nga, mabait nga siya. Pero anong definition mo ng mabait? Hindi siya gumagawa ng masama. Oo, that's first part. Second part is, pag hindi siya gumagawa ng masama, ginagawa niya ba yung dapat niyang gawin? Tumalsik yung laway ko. May inatalsikan po ba dyan? Hand in hand yun eh. Alam niyo po ba, isa sa mga ginagawa to build good habits is to replace bad ones. Hindi po pwedeng magtatanggal ka lang at wala ka ipapalit. Kung hindi ka gumagawa ng masama, pero hindi mo yan pinapalitan ng mga bagay na dapat mong gawin, babalik ka doon. It's just a matter of time. So sinabi dito, very important, no? Pag pumipili kayo ng partner, parehas nyo ng conviction. Iba yung blessing niyan, I tell you. At iba din yung sakit ng ulo pag hindi.
Di ba yung stress na stress ka na sa buhay mo sa trabaho, tapos pag-uwi mo, di ko natatapusin. Okay. Next, second compromise is autonomy. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan. Makikita natin, di ba? Kanina, nabasa po natin to. Judges 11, verse 5. Sabi, "And when the Ammonites made war against Israel, the elders of Gilead went to bring Jephthah from the land of Tob." Nung una parang, anong problema dyan? Anong problema? Basahin po natin yung ibang mga passages. Sa Judges 3, ito po yung time na naging judge si Othniel. No? Sabi dyan, "But when they cry out to the Lord," yun nga, may mga kalaban sila, "He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them." Sino pumili? Sino pumili? Hello? Sino pumili ng ano nila, deliverer nila? Sabi, si Lord. He raised up for them a deliverer. Ang nakipag-usap dun sa magiging judge na si Othniel ay si God. Judges 6, nung time na kinol si Gideon, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Parang ganun din, di ba, kay Jephthah? Pero babalik tayo. Sino tumawag kay Jephthah? Si Lord ba o yung tao? Yung mga tao. Yun yung missing equation dun eh. Nag-autonomy sila. Minsan, di ba, sa buhay natin mga Kristiyano, dahil sobrang dami na experiences natin, parang andali na, hindi. Common sense. Experience na ako eh. Ito yung gagawin. Di ba? Hindi na nagtatanong sa Lord. Yun yung second compromise. Na hindi sila nagtanong sa Lord. Importante yun pumili ng leader. Pumili ng asawa. Mga importante po yan. Hindi yan tinutuin kos. Mukhang pogi siya. Uy, parehas kami ng pantalon. May sign. Tuin kos. God's will. Di ba? And syempre, yung third compromise, yung worship. Sabi sa Deuteronomy 12, no? "When the Lord your God cuts off before you the nations, whom you go into dispossess, and you dispossess them, and dwell in their land, take care that you be not ensnared to follow them. After they have been destroyed before you, and that you do not inquire about their gods, saying, 'How did the nations serve their gods?'" Maganda pong tanong yan Paano ba sineserve ng mga other nations yung gods nila? Makikita niyo po dito, no? Sabi dyan, "You shall not worship the Lord. You shall not worship the Lord your God in the way, for every abominable thing that the Lord hates, they have done for their gods." Basahin natin sabay-sabay, naka-underline. 1, 2, 3, go! You shall not worship the God of Israel the same way you worship those pagan gods. Kung sa Diyos nyo, paghihingi kayo ng isang bagay, kailangan nyong magsunog ng tao. Hindi ganon yung Diyos ng Israel. Nasanay siya na pag-mix up niya. Di ba? Parehas lang yata sila And minsan nangyayari yan sa buhay ng Kristiyano.
yung human knowledge, di ba? Could be galing kay God, no? Naawa tayo, may vision from the Lord. Pero paano ginawa? Sa way ba ni God? Doon po nang galing yun. Kung bakit siya ganun, gumawa siya ng ganung vow. Nanggaling po yun sa pagan practice because he didn't know the God of Israel. Nami-mix up minsan natin. Mukhang tama, mukhang mabuti, mukhang okay, pero yung ways, iba. And yung ways natin on how we worship the Lord, kung paano tayo mag-ministry, is affected by how we know the Lord. Yung lalim ng pagkakilala natin sa Diyos ay makakaapekto kung paano tayo magmi-ministry. Sa mga leaders po dito na ministry, yung mga masakit sa ulo sa ministry, hindi na nakakapagbasa ng Bible yan. Hindi ako magja-judge. I know it. God's will done man's way leads to failure. Alam niyo po, kung nagbabasa lang sana si Jephthah ng Bible, nabasa niya sana sa Leviticus 27. The Lord said to Moses, "Give the following instructions to the people of Israel." Ano daw yan? If anyone makes a what? A special vow to dedicate someone to the Lord by paying the value of that person, here is the scale of values to be used. A man between the ages of 20 and 60 is valued at 50 shekels of silver as measured by the sanctuary shekel. A woman of that age is valued at 30 shekels of silver. A boy between the ages of 5 and 20 is valued at 20 shekels of silver. A girl of that age is valued at 10 shekels of silver. Tapos sabi sa verse 8, if you desire to make such a vow but cannot afford, you sacrifice. Hindi, sabi, to pay the required amount, take the person to the priest. He will determine the amount for you to pay based on what you can afford. Wala sanang namatay. Ang problema, wala nakapagsabi sa kanya kasi nung time na yun, baka wala na rin nagbabasa. Knowing God's Word is a matter of life and death. Marami po akong nalamang storya na umalis sa simbahan dahil meron silang hinandle na tama naman yung motibo nila. Pero dahil maling way nila na handle, dahil hindi nila nabasa sa Bible, sayang. Merong mga tinatawag tayong unwanted casualties. Magbibigay po ako ng isang example. Madalas po, di ba, pag meron tayong kagalit, anong dapat gawin? Ano pong dapat gawin? Mag-share tayo sa Facebook ng quote. Yun ang dapat gawin. Yun ang sabi sa Bible. Hindi, ano po sabi sa Bible? Sabi sa Matthew 18, if someone offended you, what is the right thing to do? Talk to the person one-on-one. Hindi yung kung ano-anong pinopost natin, yung tao nananahimik, hindi niya alam, hindi lang yun. Yung iba pa, nagiging good Samarites. Di ba? Pag-pray natin si sister. Di ba? Pinagpe-pray.
Tapos nagiging kwentuhan. Na-offend nga ako nung isang araw, pag-pray mo nga ako. Kasi si sister, ganito. Hindi alam nung tao na naka-offend pala siya, hindi niya sinasadya. Possibly, no? Pero sabi sa Matthew 18, ang una natin gagawin, kung meron naka-offend sa atin, kausapin mo muna yung tao one-on-one eh. Pero ang nakakalungkot, yung Kristiyano, pati unbeliever, yung galawan, ni isa na lang. No? Because how we move, how we decide, how we walk is more of framed by our culture than our scriptures. Kung naiayos pala doon, sabi kasi doon sa Matthew 18, pag hindi kayo naiayos, magsama kayo ng leader. Diba? Pag di pa rin, ang dami sanang nasalba. Isa pa lang po yan. Diba? Sa mga, kung nagbabasa po tayo ng Bible, ganito pala dapat siya i-apply. So, knowing God's Word is a matter of life and death. Imagine nyo, kung nalaman niya lang pala yun, hindi niya kailangan i-sacrifice yung anak niya. At ako, nung nabasa ko to, sabi ko, sayang. No? And most of us, no, nagkakaroon po tayo ng problem because even mga Christians, and ako po, ang kwento ko po, no, aminin ko, sinabi ko po, di ba, yung ministry is affected by your knowledge about the Lord. Alam ko na pag nagiging pasaway ka na, kasi hindi na nagbabasa ng Bible, bakit ko nalalaman? Kasi ako, ganun ako. May aminin po ako sa inyo. And hopefully, pag-preachin nyo pa rin ako. Ng pastoral team. Pero kung hindi na, okay lang. No? Dumating po yung time na nagkaroon na po ako ng maraming kailangan gawin, no? And ako po ay isa po sa mga ginagawa ko outside the church is nagte-train po kami ng people. Kasi ang goal ko po is as a person is to really provide value sa people, help people. And the best way I can help is to speak, to teach. That is my purpose. That is my design, that is my calling. At ginagawa ko rin po yun professionally outside the church to train people, to mentor people, to coach people, yun. And to be honest, isa po sa mga naging problem sa akin. Simula nung nag-start na po yun, no, and lumalalim na po ako doon sa profession ko na yun, is mas nauuna na ako magbasa ng mga libro at ng mga research kesa sa Bible. Na-miss ko na yung gigising ako na umaga, mag-OIA lang ako. Dumating ako sa point, nang binabasa ko to, binalik ako ni Lord doon sa, naalala mo yung time, na hindi pa tayo ganun ka-close, at nandun ka pa sa honeymoon level, and you wanted to know so much about me. At yung oras mo ay tumatakbo lang dahil nagbabasa ka lang ng Bible. I miss those moments. At ngayon, mas madami pa ako magbasa ng mga libro, ng mga research, ng mga contents na will enable me to be good at my profession. At kaya nung ginagawa ko tong teaching na to, ang unang tinatamaan nito is ako. Ang maganda, hindi ito sinasabi sa akin ni Lord nang binibira niya ako. Sinasabi ito ni Lord sa akin na niyayakap niya ako, pero ang sakit pa din. Kaya simula nung Friday, sabi ko, hindi pwede na pagsasabihin ko sa inyo, sa congregation, na gumagawa ako ng Bible study. Hindi dahil nagba-Bible study ako na ipipreach ko. Because that will not count. For me, it will not count.
Gusto ko yung sinabi ni Apostle Paul, I have given up so much for the surpassing greatness of knowing God. Ako, nag-give up ko yung knowing God para sa surpassing greatness of my profession. Kaya nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, buti hindi ako dumating sa kailangan kong masacrifice yung anak ko para dito. Pero ang sakit pa din eh. Dahil ayokong magpipreach ako dito. Tapos sa isip ko, hindi ako totoo. Yun ang pinakamahirap, pikiin. You can prepare all you want. You can have all the technical stuff done. Magandang study. But at the end of the day, if I do not practice what I preach, malalaman yun ang puso nyo. And I don't want to be that person. Gusto ko na kung magpipreach ako dito, I mean every word. In my heart, alam ko na pag nagsasalita ako, ginagawa ko yun. And nakikita yun sa bahay ko, ng mga anak ko at ng asawa ko. At gusto ko yun ang makikita nilang example, na sasabihin nila, si Papa, si Daddy, ay iisa lang sa pulpito at sa bahay. Kaya ako gusto ko rin maghingi ng sorry sa Lord and gusto ko manghingi ng sorry sa church. Kung hindi ako naging ganun. And I want to set an example as a leader and to encourage each and every one of us. Nakaramihan sa atin dito ay meron na rin po tayong mga nililid. Huwag natin ilid yung mga tao apart from God's ways. Because good motives ay hindi enough. Eventually, pag napabayaan natin yung pinaka-importante sa lahat, yung walk natin with the Lord, yan ang starting point ng downfall. So I appeal to you, disciple makers. I appeal to you, leaders. I appeal to you, council. I appeal to you, ministry heads. Let's know the Lord. Hindi tayo pupunta sa state ng life natin na masasabi natin, kilala na natin ang Diyos. Because there's so much beauty that we will need to uncover throughout our lives. And our lives will not be enough to know the Lord. And it's a beautiful thing to know the Lord. And sana bumalik tayo doon na yun yung pinaka-importante. Dahil wala nang mas importante doon. Knowing God goes beyond doing good. Cain and Abel, sa mga hindi po Bible person dito, meron pong dalawang magkapatid sa Bible, si Cain and Abel. Parehas po sila nag-offer ng sacrifice kay God. At kung titingnan natin sa context ng church, they both offered a ministry. They both offered a worship to the Lord. But one is acceptable. Kasi yung isang yun is may fellowship siya with the Lord. Kahit gaano pa tayo kabait, tandaan po natin that there's no such thing as good people or bad people. Only bad people in Jesus.
At kung itatago lang natin lahat ng mga gagawin natin sa ministries natin, nasasabihin natin, mabait naman ako eh. Tama naman to eh. Hindi naman to mali eh. We will fall short. We will shortchange ourselves. At yung man's ways mixed with God's way brings destruction. Knowing God goes beyond doing good. Kung hindi na tayo maging mabait, di ba? Sa mga people dito, no? Sa mga single dito, women, sasabihin na mabait naman eh. No. Di bali na wag siyang mabait. Di bali nang salbahe siya at the moment. Pero nandun siya sa path na kinikilala niya ang Diyos. Mas piliin niyo yun. And mas piliin natin yun as leaders. If we serve the right way, through knowing the Lord, we will never go wrong. At yung life and death na yun, di ba? Knowing the Lord is a matter of life and death. And sometimes, na nakakalungkot, yung life na kapalit is not our lives. It could be the life of the next generation. So church, yun lang, no? Before I end, that is my encouragement to everyone. Bumalik tayo. Let's re-encounter the Lord afresh. Bumalik tayo dun sa moment nung first time nating nakilala si Lord. Let's bring back that fire. Na gusto ulit natin makilala si Lord. Kahit matagal na tayo nagsiserve sa ministry, it will be always like if it's the first time. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time that you have given us. Lord, indeed, most of the time, it is the culture that have shaped our motivations, that have shaped our way of obedience. It is the culture that have shaped our worship. Lord, bring us back. Lord, wag lang doon sa remembering. But ibalik mo kami doon sa thirst. Like a deer panteth for streams of water. Balik mo kami doon sa heart namin na hanapin ka ulit. Makilala ka ulit. Lord, ipakilala mo pa yung sarili mo sa amin this year doon sa mga sides mo, Lord God, na hindi pa namin nakikilala. And Lord God, if it will take heartbreaks, frustrations, yun ang magiging cost para mas makilala ka namin deeply, then so be it. Because Lord, knowing you is the greatest gift na makukuha namin dito sa mundo. Thank you, Lord God, because we have the opportunity, we have the privilege na mas makilala ka namin deeper. Thank you, Father, for your love. In Jesus' name we pray. Amen.